pinapatunayan ng ating katunggali, baboy at maruming hayop, malinis na sa bagong tipan, ayon sa Biblia at mga referensya. Ang una kong tanong, magandang hapon sa iyo, Mr. Manalili. Ang una ko pong tanong, kailan ko ba nagsimulang naging malinis ang maruming hayop dyan sa bagong tipan? Okay. Buhat ng ito ay nilinis na ng Diyos. Hindi, saan po? Saan Sa ang aking gagamitin ay yung Acts chapter 10, no? Acts chapter 10, verse 9 to 16. Yung si Apostol San Pedro ay nakakita ng vision 3 ulit, no? Sabi niya, Panginoon, hindi ako kumakain ng mga bagay na marurumig, no? Kaya huwag mo ituring ng mga bagay. Kaya magpatay ka at kumain, no? Hindi ko huwag mo ituring na marurumig ang nilinis na ng Diyos. Yan ang sagot ko. Salamat sa sagot. At ang aking follow-up question, kung may mabasa ako, pagkatapos sa gawa G's, ay may maruming hayop, Mr. Manalili, tatanggapin mong mali ka. Sagot. Okay. Una-una, yung babasahin mong maruruming hayop doon, dapat basahin muna natin yung konteksto. Kung ano yung sinasabi ron. Okay. Ang maruruming hayop doon, ayon doon sa sinasabi na ipinapakain, kung gagamitin natin, yung tinatawag nating salem na The Voice Bible, kasama doon yung baboy, yung pigs, yung bats, etc. etc. Kasama doon yun. No? Babasahin natin, no? Meron pa ako dito application ng The Voice Bible na yung marurumi na pinakita doon, mga gumagapang, 4 ang paa, kasama ron po yung baboy doon. Mamaya, bubuksan ko po yung aking application. Sige po. Ulit ang tanong. Ang aking tanong ganito, kung mabasa ko after sa gawa G's, meron pang maruming hayop na nakasulat sa bagong tipan, tatanggapin mo ba, Mr. Mitchell, na ang iyong pamahayag ay mali? Sagot. Okay, ang sagot ko, wala namang problema, basta titingnan muna natin yung sinasabi ng konteksto. Bago ko po tanggapin yung hamon mo. Anong talata yun at babasahin natin. Okay, Sige po, tinatanggihan niyo po yung hamon. Okay. Hindi ko tinatanggi, no? Hindi ko tinatanggi. Ang sasagot ko, anong talata yun? Okay, dito tayo sa New Testament. Okay. Kung may mabasa akong maruming hayop pagkatapos sa gawa G's, tatanggapin mo mali ka. Okay. Okay. Yung maruming hayop na tinutukoy dyan, sa Jace, no, sinasabi mo, no, tingnan natin yung konteksto sa gawa. Ano yung maruming hayop? Tingnan natin yung talata ibigay mo para basahin natin. Anong talata yan? Hindi, sabi mo kanina, gawa G's, ang marumi, nalinis na. Oo, sabi ng Diyos. Pero ang challenge ko kasi, kung may mabasa ako na may maruming hayop pagkatapos ng gawa G's, tatanggapin mong mali ka sa tema mo. Okay. Hindi ako mali. Gaya ng sinabi ko, nilinis na nga yung marurumi. Ngayon, kung marumi pa yun, ang sabi ng Biblia, no, pinasa natin, walang marumi. Sa tao, malinis ang pag-iisip. Marumi ang isang bagay, doon sa taong marumi ang pag-iisip, no? Basahin natin. Sa unang Tito 1:15, yun ang sagot ko. Pakibasa. Tito 1:15, bakit Sa oras ko eh. Stop mo na yung ano. Tito 1:15, no? Yun ang sagot ko. Stop mo na natin. Pinipilit mo marunong. Okay, ang sagot ko, Tito 1:15. Pakibasa. Ayan. Tito 1:15. Pakibasa nga, Mr. 1:15. Basahin mo. Chapter 1, verse 15. Ano sabi? Chapter 15. First Tito 15. Nandito na. 15. 15. Malinis ang lahat ng bagay ay malinis na. Malinis na. Isipan, ngunit sa masama at di sumampalataya, walang bagay na malinis. Ayun! Dapat pala mananampalataya ka. Kaya malinis, yun ang sagot ko. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, marami pa rin sa'yo yan. Yun ang sagot ko. Kung mabasa ko after sa Tito, mayroon pa rin maruming hayop. Walang problema nga dyan, di ba? Unang-una, yan Bible. Tatanggapin mo ba ito? Hindi. Di ba tatanggapin natin yan? Sige, tatanggapin. Basahin natin. Okay, babasahin ko. Basahin natin ito. Sagot mo na ako. Sige. Walang problema yan. Hindi yan tinatawag natin sunod-sunod na. Tingnan mo kung anong taon sinulat yan. Para sabihin mo pa, nauna yung Tito, nauna yung ganun. No. Tingnan mo kung anong taon sinulat yan. Hindi yan yung alphabetic na gaya ng babasahin. Tatanggapin ito. Wala namang problema dyan. Kaya ang sabi ng Tito, di ba? Paulit-ulit na, walang marunong lahat ng bagay sa mga sumasampalataya. Pero kung hindi ka mananampalataya, marunong sa iyo yan. Pag pinag-usapan ba doon is baboy ba doon sa Tito? Lahat ng
Lagi ng bagay. Yung baboy ba, hindi ba kasama sa bagay yan, Kins? Pero ito man, di, Last 1 minute. ito, patanggapin mo ba dito sa gawa, Jis, ang komentaryo? Wala nga akong Tungkol. tungkol dyan. O, sige. Okay, Basahin komentaryo, ang ha? komentaryo. Then last Sige. question. Ito ha, sinabi dito sa Jis, kasi sabi mo, Oo. tungkol to sa pagkain, di ba? Oh, Jis, sabi. okay. Oh, gis Sabi na yan. dito, Gis na lang. may pagkakaiba ang malinis at maruming hayop. Ayun, may pagkakaiba. Ah, Okay. kinakain ng tao malinis, Oh, kinakain ng taong malinis. ng hayop, Ng audio. at ang maruming hindi. Tinatanggap ko ito, hindi. Yes! Dahil Oo. ang patungkol doon sa maraming kinakain na ito na nagsabi, yung kosher food para sa mga Hudyo. So, tinatanggap ko na ito. Wala namang problema yun. Biblia yung kapit So, ano ba ang pinagdidibaya natin? Tanggap mo na pala eh. Wala namang problema. Kasi tanggap mo, di ba? Pati baboy malinis ayon sa New Testament. Di ba? Wala akong sinabi Ang dyan. linaw, di ba? Wala akong nagsabi noon. Sa mga malilinis, kinakain ay malilinis dahil yun ay nakapaloob sa mga Ah. kain ng mga Hudyo, hindi ng mga Gentiles. Tayo. Yun ang sagot ko. Tayo.